Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? So ngayon, bigyan ko kayo ng mga latest developments tungkol sa mga kaganapan ngayon. Ito yung balita mga kababayan, published by ABS-CBN. Kasi buhay na buhay ang ABS-CBN ngayon. Kahit walang franchise, diretso yung platform nila mga kababayan sa social media. Very active. Sabi rito, mga kababayan sa balita nila, contrary to law, COMELEC asked to reject Marcos' reply, set aside extension. The extension granted to presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to answer the case lodged against him before the COMELEC should be revoked daw. A group of petitioners said in a motion filed Friday calling the order by the poll body's second division blatantly contrary to law. Kayo na, kayo nagreklamo, gusto ninyo, kayo pa yung huhusga sa reklamo ninyo. Di ba? The COMELEC Second Division on November 18 granted an unprecedented extension to the Marcos camp to answer the petition filed by civic leaders led by Christian Bonafé seeking to cancel his certificate of candidacy. But according to the petitioner, sabi rito po, represented by lawyer Ted Te, the extension should not have been granted in the first place. Bakit daw? Kasi daw, una, sa Section 4, 6 of Rule 23 of the COMELEC Rules of Procedure as amended by COMELEC Resolution Number 9523 provides no ground for any extension of time. It provides for no leeway, no discretion. Ayun ang sinayt nila mga kababayan. To the petitioner's view, the extension was actually a new period considering there was nothing to extend when the second division order was handed down. Ngayon, yun ang side ninyo. Pero, ang magdidesisyon siyempre, yung commission election, kasi nag-file kayo ng reklamo sa COMELEC, siyempre i-assess yun. Unang-una, kayo yung contrary to law ng mga petitioners. Bakit? Bakit kasi hindi ninyo pinag-isa yung reklamo ninyo? Ginawa ninyong strategy series. So you are denying now the camp of Marcos na masagot yung series of ginawa ninyong drama, teleserye. Di ba? You see? Kasi yung intention talaga ninyo, perwisyuhin. Kaya gamitin ninyong propaganda tool itong disqualification case. Kung totoo talaga yung inyong reklamo, pinag-aralan na ninyong maigi. And yung reklamo ninyo dapat isahan na lang para isahan din yung desisyon. Di ba? Pero anong ginawa ninyong strategy? Purposely. Ginawa ninyong retail, tingi-tingi. Ilang reklamo yon? I think 4 na yata. Baka gusto ninyong gawing 5, 6, 10. Gawin na ninyo. Ang akala ninyo, hindi nakakalata sa inyo mga strategy, yung mga mamamayang Filipino. Wag po kami. And just the same, imagine, based doon sa evaluation ng mga abogadong matitino, hindi yung mga tulad ninyo, na abogado di aborido. Meron pala nandiyan, Mr. Maravillas yan. Aborido. Maaborido ka talaga. Di ba? Lagi kayong galit eh. Galit kayo kasi alam ninyo, si BBM, mga kababayan, sabi nga ng mga analysis doon sa ginawang Red Day kahapon, by all indications, si BBM will sit as the next president. Inggit lang kasi kayo.
In all the efforts ginagawa ninyo ngayon, kahit alam ninyo, sabi ng mga legal eagles, sabi nga, the experts of the law, na hindi nga kung iisipin natin, from Ateneo, from UST, din sila, hindi mga kakampi ni Bongbong Marcos. Pero sila mismo yung nagsabi, this is just a trash. Basura. Walang kakwenta-kwenta. It is a nuisance. Just like your candidates na nuisance. Yan mga kandidato ninyo na mga dilawan, nuisance. Naging nuisance, mga kababayan. Bakit? Tingnan ninyo ang ratings ninyo. Hindi ninyo magiba-giba ang suporta ng mga mamamayang Filipino kasi kay BBM. And yesterday, ako mismo ang witness in the Bicol region, mga kababayan. The Biliwik, sabi nga, baluarte ng presidential candidate na si Lomi. But kayo mismo yung testigo, mga kababayan. Napakarami na mga Bicolanos ang nagpahayag ng support. Walang bayad. Sila pa yung nagastusan. Ako nga, kinumpute ko kung ilan yung ilang yung gas na ubo. Siguro baka mag-worth 1,000 din siguro yon. Pero wala yon sa amin. We enjoy the caravan because of the, napakainit na response ng mga tao. All of them, kahit yung iba, sabi nga naulanan. Hindi naman masyadong maulan. Di ba? Nainitan at naulanan yung iba. Pero sabi nga, worth it if it is for the good of the country. Na gusto natin ibangon muli ang ating bayan sa pagkakalugmok. For more than 35 years na nagsamantala yung mga dilawan, promising heavens. Pero anong nangyari po? Nahulog sa impyerno yung ating bayan. You see? Kaya kayo, na mga petitioners, kung ako sa inyo, tumigil na kayo. Di ba? But I do understand yung mga abogado. Siyempre, boy ninyo din yan. And naintindihan din natin itong mga nagrereklamo. Kasi nga, their purpose, mga kababayan, is to stop their enemy. Sa kanila, kalaban nila, si Bongbong Marcos, ang mga Marcoses. Yun ang sa inyong posisyon. But never to the Filipino people. Kayo lang naman yung kalaban. Kasi may mga sarili kayong agenda din sa buhay. Sabi ko nga, pinagbigyan na kayo ng mga mamamayang Filipino. And that's the reason why nang ma-realize ng mga mamamayang Filipino, tingnan ninyo po ang massive ang support from north to south. You see? Sa estimate nga dito, mga kababayan, in the Bicol region, I think, kung lumamang man si Lomi, very slim siguro. Ang matindi niyan, mga kababayan, baka dito sa Bicol region, hindi natin, malayo pa mga kababayan, ang eleksyon. Baka nga, pag hindi ninyo tinigilan sa pang-aapi si Bongbong Marcos, baka pati dito sa Bicol region, mga dilawan, matalo si Lomi. Sa caravan nga, italo siya sa numbers Diba? Kaya ituloy ninyo yan.
mga kababayan. And you know, ngayon may bagong chismis mga kababayan pala. Isama ko na to. Pinanindigan na ng ating Pangulo ang pagiging marites chismoso. Oh. May bago siyang chismis. Sabi dito, 36 minutes ago, President Rodrigo Duterte said, the unnamed presidential aspirant, laging unnamed, paduda. Sabihin mo na, tinutumbok mo si BBM. Eh na. Sabi ko nga kanina, mga kababayan sa komentary natin, it will be for the good of BBM if you attack him every day. As you attack BBM, you are attacking yourself. Bubuelta at bubuelta sa'yo. At dama yung anak mong si Inday. Diba? Kasi, araw-araw na to turn off sa'yo ang mga mamamayang Filipino, ang mga Marcos loyalist lalo na. Ito, President Rodrigo Duterte said, the unnamed presidential aspirant whom he accused of doing cocaine was able to escape apprehension because he does the illegal act in places like on yacht or on private plane. Matindi. Alam mo pala bakit hindi mo pinaabangan yung yung disembark or pagbaba sa eroplano. You see, you have that war on drugs. Ba't hindi mo pinasundan doon sa yate? Then ina-apprehend mo. Bakit kwento ka lang ng kwento? Di ba? So, alata masyado, mahal na Pangulo. You just want to, create cloud of doubt to the minds of the Filipino people. Especially yung mga neutral pa. You want to win the support for your Niño Bonito na si Mongo. This kind of campaign will not, favor your walang ang tawag doon, walang kapakinabangan sigurado. At yung Niño Bonito mong si Mongo, lalo yan iiyak. Okay po? Lalo siyang iiyak. Kasi siguradong talo yan Di ba? Talo yan. O ngayon, mga kababayan, ito pa, may isa pa rito, talagang matindi. This was published by Rappler, sabi dito, for the record, Bongbong Marcos already addressed in a blog in May the urban legend that the real BBM died in 1975. Actually, may mga chismis nito noon pa. Ito daw si BBM ngayon, tumatakbo, ay fake. Hindi siya yung totoong Bongbong Marcos. Kasi 1975 pa daw namatay yung totoong Bongbong Marcos. Mga kababayan. And may kuman nga sa akin, nag-chat. Alam mo ba, Mr. Maravillas, na yan si BBM. Hindi man yan yung tunay na BBM. Ganon katindi. Ganon ka-desperate. Siguro, akala siguro ni mga nagtitimbre sa atin ng ganitong kwentong basura. Papatulan natin ang bawat kwentong ititip sa atin. Hindi man po ako ganon. Hindi nangangahulugan po na nagbigay kayo ng kwento sa akin ng tip na mga stories, etc. Papatulan ko po. Di man po ako ganon. I am a journalist for more than 35 years. Tapos, paluloko lang ako sa mga ganitong uri ng kwento. Hindi ako magiging tawag yun, mga kababayan, veteran
Ang tawag sa amin sa mga nagre-retire na, I'll not be a veteran journalist dito sa amin kung sa kada kwento na ititip sa amin, papatulan namin. We have to check, recheck, in-check, and check. Ganun po. So not every story, pinapatulan ko po. Kaya kung kayo, you're feeding me with, lies, mabibigo lang po kayo. At alam ko naman yung mga kwentong paikot ng mga spin doctor na tawag. Hindi ninyo ako mabibitag sa ganong uri na mga. I do my own research on stories, on things. Maingat po tayo. Ganon. Kaya itong mga kwentong basura po, ibigay na lang po ninyo sa mga kauri ninyo na mga mabababaw. Okay po. Kaya nag-react pala si Marlica, sabi rito, Rappler, sa susunod ninyong panira, dapat ito, BBM hindi tao, hindi hayop, kundi alien. O kaya, BBM may kakambal na pulang kabayo. Kung ano-ano na lang ang ikinikwento ninyo. Tapos, ito naman po siya, isama ko na din itong sumakay na si Ping Lacson tapos si Soto sa issue ng cocaine. Nagpa-drug test. Lacson Soto test negative for cocaine, other drugs. para makasama sa mga pinag-uusapan mga kababayan. Magaling din. Ay, strategy nila. Ang tawag dyan mga kababayan, pure and simple, publicity stunt. Feeling nila kasi, as they, undergo sa ganito, then, yung mga tao, mabibihag nila sa kanilang camp. Hindi man gano'n ang mga mamamayang Filipino kababaw. At si BBM, hindi naman po kayo niyang papatulan sa mga ganyang kwento. Di ba? Ang mga ganyan sabi nga, yung sabuyan ng putik, it's gutter politics. Wala ganon. And people, mga kababayan, people know very, very well kung ano yung pagkatao ni Bongbong Marcos. Wala man siyang records na ganyan. Kaya wala man maniwala. Di ba? Kaya itong mga chismis na pinalilitaw ng ating Pangulo against Bongbong Marcos will just, disappear. The natural way. It will just die down. And the president is not actually hurting Bongbong Marcos. Lalo pa niyang pinopromote si Bongbong Marcos. Lalong lumalakas yung pagkatao ni Bongbong Marcos, hindi natitinag kasi. Not distracted by any black propaganda and chismis, even it is from the highest leader of this country. Ngayon, mga BBM, mga Marcos loyalist, ano na po ang inyo, ano na ang decision ninyo? Will you still support the tandem? Or will you vote for Digong? Ano ang plano po ninyo mga Marcos loyalist? Patuloy pong sinasalaula ng ating Pangulo ang inyong kandidato, si Bongbong Marcos. Patuloy niyang sinasalaula. Ngayon, payag kayo. While the camp of Bongbong Marcos consistent sa kanilang sinasabi that BBM has high respect
until today sa ating Pangulo. Pero yung ating Pangulo, mga kababayan, is serious in destroying Bongbong Marcos. Payag kayo sa ganon? Tanong lang po. Nasa sa inyo yan kung hahayaan ninyo ang ganitong uri ng mga pagmamaltrato. Di ba? Ang uri ng mga banat at pagmamaltrato kay Bongbong Marcos ng ating Pangulo. O, di ba? So, anyway, mga kababayan, short video lang po tayo ngayong gabi. Ako po si Dante. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.